you're still the same. Might and power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. I will praise you till I die. El Shaddai. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa iyo ang lahat ng papuri ngayon at magpakailanman. Salamat o Diyos sa biyaya ng buhay na kaloob mo sa amin at sa pagkakataon na ito na kami makalapit sa trono ng iyong biyaya at habag. Sa aming paglapit o Diyos, patuloy kaming dumadalangin, kami po'y inyong kahabagan. Kaawaan niyo po kami o Diyos at patawarin sa aming mga nagawang pagkakasala. Linisin mo kami, Ama, ng banal na dugo ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon at tanging tagapagligtas sa lahat ng aming karumihan o Diyos, na maging karapat-dapat kami, Ama, sa aming paglapit ngayon sa iyong banal na harapan at maging karapat-dapat na tumanggap sa mga pagpapalang iyong ipinangako. Bigkisin mo kami sa dako na ito, Diyos ng iyong pag-ibig. Buklurin mo kami ng kapangyarihan sa pagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu,
na ang pangako mo, O Diyos, na sa aming pagtitipon ay naroroon ka sa aming kalagitnaan, ay aming maranasan, O Diyos, sa araw pong ito. Ikaw ang Diyos na buong puso po namin kinikilala sa buhay namin, nang hindi magagawa ng tao, magagawa mo sa buhay po namin. Na buong puso kami, O Diyos, na nanahalik na sa aming paglapit muli sa araw na ito, hindi mo kami bibiguin. Ipagkakalob mo sa amin anuman ang aming kahilingan, sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon at iriwan sa pagdating niya. Nagagala ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halika na, iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahanda, tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap at kaginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata 18, simula talata 15 hanggang sa susunod na mga talata. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-uusapan ninyo
ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa iglesia, at kung hindi pa siya makinig sa iglesia, ituring mo siyang hintil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo dito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus sa kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, sa mabuting balita na ating ngayon na pakinggan, hatid sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. At pwede na po silang maupo. Muli isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At patuloy na kung saan ang araw na ito ay patuloy na ibuhos sa atin ng Diyos ang kanyang presensya at ang mga pagpapala na nais po nating hilingin sa ating Panginoong Hesukristo. At muli mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus ay narito naman tayo sa sa ating na kung saan ay banal na gawain ng ating Panginoong Hesus, at ang ating pagparito sa kanyang banal na gawain ay paglapit natin ito sa trono ng mahabaging Diyos. Amen? At ayon sa kanyang pangako, ang hindi nag-aatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos ay kakamtan ang habag sa panahon na kailangan natin ito. Amen? Kaya lahat na nakarating sa dako pong ito, anuman ating kahilingan ayon sa pangako ng Diyos, ipagkakalob niya iyan sa atin. Amen? Palakpakan natin ang Panginoong Hesus. Ang sabi po dito sa ating binasa, mga kapatid, ay kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa Ama. Amen? Na makikita po natin, ang sabi nga po dyan, isa lang ang dapat nating hangarin, walang sino mang alipinin ng kalaban, walang sino mang alipinin ng kadiliman o magiging alipin ng kasamaan o pagharian ng kadiliman. At ang sabi po, ang Diyos ay nalulugod sa mga taong gumagawa ng daan sa ipagkakasundo. Amen? Ang sabi po, mapalad ang tao na kung saan ay nagiging daan para sa ipagkakasundo, sapagkat ang taong iyan ay ituturing na anak ng Diyos. Ituturing sila ng mga anak ng ating Diyos. Mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Amen? Kung ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, siguro tayo na mga tinatawag na kung saan ay kinikilalang mga anak ng Diyos dahil sa ating pananalig sa ating Panginoong Hesukristo, dapat din naman siguro makita sa atin na kung saan po tayo ay dapat nasa ayos. Amen? Tayong dapat, mga kapatid, bilang mga anak ng Diyos ay nagkakaayos din po dapat ang bawat isa po sa atin. Kaya ang sabi po dyan, ang ating Panginoong Hesus ay mayroon po siyang ipinapakita sa Ebanghelyo para po na kung saan ay patuloy magkaroon ng kaayusan ang pagsasama ng bawat Kristiyano, bawat mananampalataya o bawat magkakapatid. Amen? Na ang sabi po dyan, para po patuloy magkaayos, mag-usap-usap. Amen? Dapat ay pinag-uusapan po yan, mga kapatid, sa ating Jesucristo, na ang sabi po dyan, puntahan mo ang kapatid mo na nagkasala sa iyo at kausapin mo ng sarilinan. Kayong mismong dalawa, mag-usap po kayo. Amen? Pero paano natin sila kakausapin? Paano natin sila lalapitan? Kasi minsan kapag ikaw ay lalapit, minsan kapag sinabi mo, halika, mag-usap tayo. Hindi ko nagustuhan ginawa mo.
Di po ba minsan ganyan tayo, di po ba? Kapag ganyan po ang ating minsan na dating na minsan kakausapin nga po natin pero sasabihin natin, alika't mag-usap tayo dahil hindi ko nagugustuhan ang ginawa mo, tila bagay parang naghahamon ka pa. Ano? Di po ba mga kapatid sa ating Panginoon Kristo? Subalit ang ating hangarin po dyan mga kapatid ay ano man yung kasamaan kung saan po ay nagawa niya, ay mahango natin po sa doon sa kasamaan na yun na umaalipin po sa Kanya nang siya po'y maibalik natin sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang sabi nga po dyan, hindi lang po yung pagsasama nyo ang napapanauli, kung bagkus siya mismo ay buhat po doon sa kadiliman na naghahari sa Kanya, siya ay napapanumbalik natin sa ating Diyos, sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa aklat po ng Galacia, kabanata po sulat ni Pablo sa aklat ng Galacia, kabanata po ay 6, at talata po ay 1, itong sinasabi ni San Pablo, mga kapatid, kung may nahuhulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Gawin ninyo ito ng buong hinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Amen? Ang sabi po dyan, lapitan natin sila, puntahan natin sila, kakausapin natin sila na kung saan ay pangungusap na mayroong kahinahunan. Amen? Walang taglay na galit sa puso po natin, bagkus naroon sa puso po natin yung pag-iral, paghari ng pag-ibig habang kinakausap po natin siya, sapagkat ang sabi nga po, kung tayo'y pinaghaharian ng banal na Espiritu, tayo ang magtutuwid sa kanila. Wala naman pwede po magtutuwid sa tao na kung saan ay pwedeng, walang ibang pwede ring gamitin ng Diyos para sa isang taong na kung saan ay ang buhay na sasadlak sa pagkakasala para sa hanguin, kundi ang sabi po dyan, tayong mga pinaghaharian ng banal na Espiritu. Amen? Taas nga ang kamay ng mga pinaghaharian ng banal na Espiritu. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi po dyan, kausapin natin sila na may kinahinahunan. Di po ba? Magiging mahinahon po tayo mga kapatid kapag kinakausap natin sila. At higit po sinasabi po dyan mga kapatid ay mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Kasi alam po natin, hindi minsan kapag tayo po ay may ganito pong pag-uusap na tila baga merong dapat ayusin sa relasyon ng bawat isa, merong mga pagkakamali na dapat ituwid. Minsan alam po natin, hindi ganon kadali tanggapin minsan ang mga pagkakamali. Amen? Hindi ganun kadali minsan na tanggapin kung ano man yung mga pagtutuwid na nais nating gawin para sa tao na nakakagawa po ng mali. Kaya ang dapat nating ingatan po diyan, huwag tayong matuksong magalit. Amen? Huwag tayong matuksong magalit sapagkat kapag tayo po ay matuksong magalit, lalong lalala, walang maaayos na suliranin, walang maitutuwid na pagkakamali kapag galit ang umiral sa bawat isa po sa atin. Kaya sabi po dyan, maging mahinahon ka at maging maingat ka kasi baka ikaw matukso. Amen? Di po ba? Matukso saan? Matuksong magalit ba? Amen? Kasi kapag natusok ang magalit, yung pag-ibig na dapat mamagitan sa inyo, yung pag-ibig na dapat madala natin sa puso ng taong iyon para makalaya sa ginagawa niyang hindi tama, hindi natin madadala sa puso niya. Amen? Hindi natin madadala at higit sa lahat, hindi natin siya magagawang mapanumbalik sa ating amang nasa langit. At dito po, ang sabi po dyan, pag sakaling hindi pa siya nakinig, magsama ka pa. Amen? Magsama ka pa ng magiging tulay sa inyong pag-uusap na yan, na kung saan kapatid ay wag natin hayaan. Ang sabi nga, minsan ang sabi po sa bahagi ng Ebanghelyo, kapag kayo magalit, wag nyo nang hayaan lubugan pa ng araw. Pawiin nyo na agad sa puso nyo iyon na kung maari lang, nais ng ating Panginoong Kristo dito, na hanggang maari makuha natin agad yung kapatid natin nagkakasala doon sa kasalanang umaalipin po sa Kanya. Amen? Kaya sabi po yan, kung ayaw yan makinig sa iyo, magsama ka pa. Amen? Diba?
Sino yung dapat nating isama? Yung mga taong alam po natin, mga kapatid, na kung saan ay may kakayahan mamagitan po sa atin, kinakasihan ng banal na Espiritu, at may hangarin na kung saan yung ating kapatid na yon din po ay madala po natin, makuha natin sa kamay ng kadiliman at madala sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Na minsan po sa buhay po natin, mga kapatid, sabi po dyan, magtawag ka, hindi na kung saan para pag-usapan nyo ng mga tao na yan, kung anong problema ng taong iyon, kundi mga kapatid, na kung saan mag-usap kayo, mga kapatid, sa harapan ng mga taong iyon, na kung saan merong tutulong sa inyo para kayo ay magkaayos. Amen? Para magkaayos nang sa bawat isa po sa atin. Ito lang po ang nais ng Panginoong Hesus. Ang sabi na ang mithiin ng ating Panginoong Kristo, tayong lahat bilang magkakapatid na mananampalataya sa ating Panginoong Kristo, magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa isa't isa. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kasi ang sabi po sa Ebanghelyo o sa sulat ni Santiago, Kabanata 5, talata po'y 20, kung ang isang tao ay buhat sa kanyang masamang pamumuhay o maling pamumuhay, ay ating po na panumbalik sa ating Diyos, ang sabi po dyan, inililigtas natin ang kaluluwa ng taong iyon. Amen? Inililigtas natin yung kaluluwa po ng taong iyon sa tiyak na kapahamakan at sa ganon napapawi ang maraming kasalanan. Amen? Kaya kinakailangan huwag nating tigilan. Amen? Habang may kapatid tayo na alam natin na huhulog sa pagkakasala, nakagawa ng hindi tama, nakagawa din sa atin ng hindi tama, huwag natin hayaan manatili sa ganong kalalagayan. Bilang magkakapatid sa ating Panginoong Hesukristo, dapat naririyan tayo para po siya'y paalalahanan. Amen? Ang sabi nga sa sulat ng Hebreo, Kabanata 3, talata po ay 12, ang sabi po dyan, magpaalalahanan kayo lagi. Ang sabi po diyan, huwag niyong hayaan na mayroon pong sumama ang sino man sa inyo, bagkus magpaalalahanan kayo lagi, nang sa ganon ay walang magiging alipin ng kasalanan at magiging alipin ng kasamaan. Bagkus ang bawat isa'y manatili sa kanyang pananampalataya, nang sa ganon tayong lahat ay makakasama ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Isang ating hangarin na sa ating pamumuhay, ang Diyos ay lagi nating makasama. Sa mga pagtitipon natin tulad nito, ang Diyos ay ating makasama. Amen? Pangatlo po, kapag hindi pa rin po, sabi po dyan, kapag hindi pa rin sa nakinig doon sa mga tao na kung saan ay namamagitan para kayo magkaayos, ang sabi po, panahon na nadalhin ninyo sa iglesia po ang usapan. Amen? Panahon na para na kung saan dalhin na natin sa mataas na namumuno sa ating iglesia, ang usapin po na yan upang sila po ang mamagitan po sa bawat isa po sa atin ng maayos lang. Amen? Ang nasisirang relasyon pong iyan bilang magkakapatid. Amen? Sabi po dito mga kapatid sa sulat po, sa pangalawang sulat po ni Pablo, sa aklat ng Korinto, Kabanata po ay 6, palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi po, yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, ipinamamanhik namin sa inyo na huwag ninyong sayangin ang pagkakataong ibinibigay sa atin ng Diyos, sapagkat sinabi niya, sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tingnan ninyo, ngayon na ang panahon na nararapat, ngayon ang araw ng pagliligtas. Amen? Ay, pag sinabi ng Lord na araw ng pagliligtas, sabi ni Pablo, ito yung panahon, ibig sabihin wag natin dapat pinalilipas. Amen? Na kung saan ay mayroon isa sa atin na inaalipin ng kasalanan, bago sa araw po na yan, dapat maabot natin siya, mahango natin siya, at mapalaya sa kasalanan na kung saan umaalipin sa Kanya. Kaya sabi ni Lord, huwag niyong sayangin. Ang sabi dito ni San Pablo, huwag ninyong sayangin ang bawat pagkakataon. Amen? Ang sabi sa isang bahagi ng mga kasulatan, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag nang matigas ang ating ulo.
Amen. Pakinggan po natin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po diyan, huwag natin silang ituring na masama. Amen. Huwag natin silang ituring na masama, kundi abutin po natin sila. Kailan lang po sila pwedeng ituring na masama? Ang sabi po diyan, kapag hindi pa sila nagsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan, matapos na iharap sa iglesia, matapos iharap sa mga mataas po sa ating simbahan, mga kapatid, kapag hindi pa rin po siya nakikinig, ang sabi, doon nyo palang pwedeng ituring na ang tao na yan ay makasalanan. Amen? Doon pa lang po maituturing kapag hindi pa po siya nagsisi, mga kapatid, sa kanyang nagawang kasalanan. Pakinggan po natin ito sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata po, sa unang Korinto, kabanata po ay 5, talata 1. Pakinggan po natin. Nakarating sa akin ang di mapag-alinlanganang balita na napakasama ng ginawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama, kahit ang mga pagano ay di gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakuha pa ninyong magmalaki. Dapat sana'y mahiya kayo at tumangis. Purihin natin ang ating Jesucristo. Amen? Kita niyo po yung kasalanan pong iyan, mga kapatid. Ngayon, dahil dyan sa kasalanan na yan na kung saan hindi nagagawang pagsisihan bagkus ipinagmamalaki pa ng gumagawa nito, ito ang sabi ni San Pablo, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Purihin po natin ang Jesucristo. Ano ang sabi ni San Pablo? Dahil ayaw magsisi, pinagmamalaki pa yung ginagawa niyang kasalanan, ang sabi po diyan, ibigay niyo iyan kay Satanas. Ang bayang Israel, alam po natin na dumarating ang punto na ang bayang Israel ay hinahayaan ng Diyos na mapasakamay ng kanilang kalaban. Mapasakamay ng kanilang kalaban ang bayang Israel dahil kapag ang bayang Israel dahil sa katigasan ng kanilang ulo, ayaw nilang pasakop sa Diyos, ayaw nilang sumunod sa Diyos, ayaw nilang tumalikod sa kanilang mga kasalanan, kundi yung kanilang gusto ang siyang nasusunod. Kaya minsan, hinahayaan ng Diyos na sila po'y mapasakamay ng kanilang mga kaaway. Na minsan inaalipin po sila, mga kapatid sa ating Jesucristo, pinahihirapan sila ng kanilang mga kaaway, na hinahayaan ng Diyos na mapunta sila doon dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sa kamay ng kanilang mga kalaban, na kung saan kapag naruroon na sila sa kamay ng kanilang kalaban at nararanasan yung mga kahirapan, kalupitan ng kanilang kalaban, dumarating din po ang oras na aalala nila ang kanilang pagkukulang sa Diyos. Dumarating ang mga sandali na kaya nila dinadanas po yung mga ganong sitwasyon dahil sa kanilang mga nagawang kasalanan sa Diyos. Amen? Kaya dahil po dyan, natututo silang muling kumilala sa Diyos, natututo silang muli na kung saan ay magbalik loob sa Diyos, talikuran ang kanilang kasalanan at muli ang buhay nila ay ilapit sa ating Panginoong Hesukristo. Parang ganito din po ang sinasabi ni Pablo, hayaan nyo na lang siya kay Satanas. Kasi kapag yan pinahirapan ni Satanas, malamang matatauhan iyan. At kikilala iyan sa Diyos at tatalikod sa ginagawa niyang masama. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Pero bakit hihintayin pa natin minsan na humantong pa tayo sa ganon kung sa simula pa lang ay may nagpapaalala na sa atin? Amen? Na kinakailangan pagbuksan lang natin ang puso natin, ang anumang maaring mga paalala sa atin na magtutuwid sa atin at maglalayo sa atin, maaari dyan sa ating ginagawang ikakapahamak po natin. Amen? Kaya sabi nga po, huwag natin sayangin ang pagkakataon. Ang bawat pagkakataon na kung saan andyan yung malasakit ng Diyos, andyan yung pangungusap ng Diyos, andyan yung pagtutuwid ng Diyos sa mga ginagawa natin hindi tama, huwag natin palagpasin. Buksan natin ang pintuan ng puso natin ang bawat salita ng Diyos na dumarating sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po dyan, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ano bang nais yung ipagbawal dito sa lupa? Kung meron man tayo sigurong dapat ipagbawal dito sa lupa, ito yung sinasabi din po sa ating binasa. Ngayon mga kapatid ay ipagbawal natin na walang sinumang pagharian ng kasalanan. Amen?
Pagbawal natin dito sa lupa na walang sino man sa atin na kung saan ay pagharian po ng kasalanan. Paano natin pagbabawalan ang kasalanan? Ang paghahari ng kasalanan sa buhay ng tao. Isa lang, kapag nais po natin na pagbawalan, di humingi ka ng tawad. Amen. Ang pagsisisi sa kasalanan, ang paghingi ng tawad sa bawat nagawa nating pagkakasala ay pagbabawal sa kasalanan na maghari sa puso po natin. Amen? Pero kapag matigas ang puso po natin, ayaw natin po na kung saan tumalikod sa ating kasalanan, isa lang ibig sabihin yan, hindi mo pinagbabawalan ng kasalanan, hinahayaan mo na manahan sa puso po natin. Amen? Kaya kinakailangan po na para mapagbawalan yung kasalanan, itakwil natin yung kasalanan pong iyan. Talikuran po natin yan, kaya ang panawagan ng ating Jesucristo, panawagan po sa bagong tipan, nung si Juan Bautista ay nangangaral, ang kanyang panawagan ay pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan. Amen? Nung ang Panginoong Hesus ay nagsimula mangaral, yun din ang sigaw ng Jesucristo, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan na huwag natin hayaan, pagbawalan natin ang kasalanan na maghari sa buhay po natin. Kung tayo po ay pagbabawalan natin yan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa mga nagawa nating pagkakasala, ipagbabawal din yan ng Diyos. Amen. Sabi po, pagbabawalan din yan ng Diyos. Paano yan pagbabawalan ng Diyos sa buhay natin? Para po pagbawalan iyan, ang gagawin ng Diyos, patatawarin tayo. Amen. Kaya nga tayo pinatatawad ng Diyos para na kung saan simita ng pagpapatawad ng Diyos sa atin ay mawala na ang paghahari ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Kaya para pagbawalan iyan, humingi tayo ng tawad. Dahil kapag tayo humingi ng tawad, tiyak pagbabawalan ng Diyos ang kasalanan na maghari sa buhay natin sa pamagitan ng tinatawag nito, pagpapatawad niya sa ating nagawang kasalanan. At mga kapatid, sabi nga po, may sinabi po dito sa sulat ni San Pablo, sa pangalawang sulat niya sa pangalawang Korinto, kabanata po ay 2 at talata po ay ang talata po ay 7 hanggang 8. Ang sabi po dito ni San Pablo, patawarin ninyo siya at aliwin upang hindi naman tuluyang masiraan ng loob. Kaya ipinamamanhik kong ipadama ninyo sa kanya na siya'y mahal pa rin ninyo. Amen? Kapag ang ating kapatid ay nagkakasala, ang sabi mo yan, para po na kung saan mapagbawalan ang paghahari ng kasalanan sa buhay niya, ang sabi po dyan, kahit siya nagkasala, ipadama nyo pa rin na siya'y mahal nyo. Amen? Ituring nyo pa rin siyang tunay na kapatid, ipadama nyo sa kanya na siya'y mahal nyo, kasi walang pwedeng pumawi. Amen? Walang pwedeng pumawi po sa puso ng tao sa paghahari ng kasalanan maliban sa pag-ibig. Amen? Ang tao po, mga kapatid, minsan maraming taong disiplina, sinasaktan para lang magiging mabuting tao pero lalong nagpapakasama. Amen? Pero may mga tao na kung saan hindi mo man sinasaktan, salita lang nagbabago. Amen? Bakit po? Kapag ang salitang ipinaparating mo sa kanya, salita na kung saan may bahid ng pag-ibig, malasakit sa tao pong iyan, pagpapahalaga para sa tao pong iyan, nakikita po natin naggagawa ng taong kilanlin ang kanyang pagkakasala, talikdan at magbagong buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus na ang sabi ni Pablo, kahit sila po'y nagkasala, patawarin nyo pa rin sila at na kung saan wag sila masiraan ng loob at higit po dyan, ipadama mo pa rin sa kanila ang pagmamahal. Amen? Si Kristo, isa lang ang ipinadama niya sa taong makasalanan, pag-ibig lang. Amen. Pag-ibig ng ating Panginoong Kristo na dahil sa pag-ibig pong iyan, mga kapatid, marami nagbagong buhay. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Nagbago na ba kayo? Sino mga nagbago na? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Kristo. Napakabuti, napakabait po ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi po ng ating Ebanghelyo,
kung mayroon man dalawa dito sa lupa na magkaisa sa paghingi sa panalangin, ang sabi po diyan, ipagkakaloob ng aking amang nasa langit ang inyong kahilingan. Diba? Ganda ng pangako ng Diyos. Ang lahat ng ating kahilingan gustong ibigay ng Panginoong Hesus. Nais niya lang, alisin natin yung hadlang. Ano yung hadlang? Ang sabi po diyan, kapag hindi kayo nagkakasundo, nasaan ang Diyos? Ang sabi po, saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon dahil sa Kanya, dahil sa pangalan niya, naroroon siyang kasama natin. Ang sabi po diyan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, kabanata po ay 6 o kabanata po ay 13 at talata po ay 11. Ang sabi po ni San Pablo ay ganito, sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Ang sabi po, mamuhay kayo ng payapa nang sa ganon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Amen? Kung wala ang Diyos sa ating pagtitipon, sinong tutugon sa ating dalangin? Walang tutugon sa ating dalangin. Amen? Dahil alam po natin, kaya tayo naririto, lumalapit sa presensya po ng Diyos sa pagitan ng pagdalo ng gawain ng ating Jesucristo na ang pagdalo na to'y paglapit natin sa trono ng mahabaging Diyos. At ang sabi po, pag lumalapit tayo, kakanta natin ang habag, ipapano na lang? Paano na lang kung tayong lumalapit ay hindi nagkakasundo, hindi nagkakaisa? Amen? Ang sabi nga kanina, mapalad ang mga taong nagiging daan sa pagkakasundo sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na kanyang mga anak. Kung pag sinabing ituturing ng Diyos ng mga anak, parang sinasabi ng Jesucristo, dahil anak kita, may obligasyon ako sa iyo. Amen? Dahil anak kita, obligasyon kong kupupin ka. Dahil anak kita, obligasyon kong ibigay ang pangangailangan mo. Di po ba? Paano na lang kung hindi tayo nagiging nagkakasundo-sundo, kanino tayong anak? Di po ba? Pero kung tayo nagkakasundo-sundo, ang sabi po diyan, ituturing tayong mga anak ng Diyos. Kung tayo mga anak ng Diyos, naririyan ang pagsasama niya sa bawat isa sa atin. Purihin po natin ang ating Jesucristo na sa tuwing tayo nagkakatipon, ang sabi po, naririyan ang ating Diyos. Ang Diyos ba'y buhay? Si Kristo'y muling nabuhay para tuparin ang marami niyang pangako sa atin. Yung pangako niya na saan man may dalawa na nagkakatipon sa kanyang pangalan, ay naruroon siya. Kung patay si Kristo, wala siya doon. Pero dahil buhay ang ating Jesucristo, kaya niyang isakatuparan ang kanyang pangako. Amen? Na sa ating tuwing tayo nagtitipon, nagkakaisa sa kanyang pangalan, nagkakasundo, nagkakaayos bilang kanyang mga anak, naruroon ang ating amang nasa langit. Natutuwa siyang samahan ang bawat isa sa atin at natutuwa siya na kung saan, mga kapatid, ipagkaloob ang ating mga pangangailangan. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kaya sa hapon pong ito, kasama natin ang Diyos. Amen? Sino dito may kaaway? Wala. Kasi kung may kaaway, hadlang iyan. Ang sabi nga po sa sulat ni Propeta Isaias, kabanata 50, ang sabi po dyan, ang Diyos ay malakas upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Kita niyo po yon? Ang dalangin mo'y naririnig niya. Diba? Napakasarap naman merong Diyos na nakakarinig ng ating dalangin. Subalit ang sabi niya, ang sala ng tao ang siyang dahilan kaya hindi marinig ng Diyos ang kanyang dalangin. Ang Diyos nakatingin sa puso ng tao. Ang pinakikinggan ng Diyos, puso ng tao. Amen? Pero kung may kasalanang umiiral sa puso pong iyan, hindi yan marinig ng Diyos ang pagtawag ng pusong iyan. Amen? May hadlang, mga kapatid. Kanina narinig ko kay Brother Mike, may pinapakinggan ako kanina kay Brother Mike, may nagtatanong kay Brother Mike. Nga sabi ni Brother Mike, kahit anong ihahandog nyo sa Diyos, kung kayo'y namumuhay pa sa kasalanan, baliwala ang handog na iyan.
Kasi ang unang-unang dapat handog natin sa Diyos ay walang iba kundi ang ating sarili. Ayon sa sabi ni San Pablo sa Roma chapter 12, ihandog ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung ang ating mismong sarili hindi natin maihandog ayon sa ninanais ng Diyos, kahit anong ibigay mo sa Diyos, hindi yan magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? Kaya sabi kanina ni Brother Mike doon sa pinapakinggan ko, paano yan, anong dapat nating gawin? Kinakailangan alisin mo. Amen. Yung kasalanan na yan, palayain mo ang sarili mo sa kasalanang iyan. At kapag pinalaya mo, kinakailangan may kapalit. Amen. At ano yung kapalit? Ang ipalit mo si Kristo. Si Kristo ang paghariin mo sa buhay mo. Amen. Nang ang ating sa tuwing tayo nagkakatipon, si Kristo ay nakakasama ng bawat isa sa atin na kung saan lumaya sa kasalanan at si Kristo ang pinaghahari sa kanyang puso at kalooban. Amen. At ang ating dalangin, may Diyos na dirinig sa atin. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit natin ang ating mga mata. Minsan sa bawat tahanan, kung may pag-uusap-usap lang, naaayos ang bawat kaguluhan. Kung mayroong marunong lang magpakumbaba at tumanggap, napapawi ang anumang maaring paghahari ng galit o anumang masamang maaring nagagawa at umiiral sa buhay ng bawat pamilya. Panginoong Hesus, dalangin po namin, Ikaw ang maghari po sa puso namin. Ikaw maghari sa aming tahanan. Ang anumang Panginoong Hesus, hindi pagkakaunawaan sa bawat tahanan ng mag-asawa, dalangin namin, Lord, pawiin mo. Ang banal mong Espiritu paghariin sa bawat isa, Panginoong Hesus, ng anumang kasalanan ay huwag mamayani sa bawat tahanan, sa buhay ng bawat mag-asawa. Anumang sigalot o Diyos at hindi pagkakasundo sa pagitan ng mga magulang at mga anak, dalangin namin, Lord, pawiin mo o Diyos sa bawat tahanan, sa bawat pamilya. Pagkasunduin mo, Panginoong Hesus, ang magulang at mga anak, Panginoong Hesus. Ano mang namamagitan na hindi maganda o Diyos sa bawat magkakapatid, dalangin namin, Panginoong Hesus, ang paghahari mo ang dumating sa bawat isa, Panginoong Hesus, na ang bawat magkakapatid ay patuloy mabuklod o Diyos, ang bawat pamilya at mabuklod sa pag-ibig at sa pangitan ng iyong banal na Espiritu. Maghari ka, O Diyos, sa buhay po namin. Panginoon, inaalay ko sa iyo ang aking buhay. Yan ang nais ng Diyos sa tuwing tayo lalapit sa Kanya. Basagin mo ito, Maging karapat dapat na handog ang bawat isa po sa atin. Payapa ang kalooban ng bawat isang humaharap sa Diyos. Panatag ang kalooban ng bawat isang humaharap sa dating Panginoong Jesucristo. Gamitin mo ito ayon sa nais. Yes, Lord, basagin mo, Lord, kung may kinakailangan basagin sa puso namin. Susunod ako sa'yo. Ang espiritu ng kababaang loob, Panginoong Hesus, paghariin mo po sa amin ngayon. Sa buhay ko. Ito ang araw na nais ng Diyos, pumasok siya sa puso mo at manahan. Ito ang araw na nais ng Diyos, makalaya tayo sa anumang umaalipin sa atin na hindi maganda. Sa buhay ko, nais ko'y maging katulad Yes, Lord. mo. Masilayan ka sa amin, Lord. Inaalay ko sa'yo. Yung kabutihan mo masilayan sa amin, Panginoong Jesucristo. Basagin mo
Yung mga gawa mong mabuti, O Diyos, ayon masilayan po sa sa amin. nais mo. Susunod ako, Panginoon. Inaalay ko sa'yo ang aking buhay. Gamitin mo ito ayon sa nais mo. Susunod ako sa'yo. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Pusong dalisay ang nais ko. Ikaw ang maghari sa buhay ko. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Nais ko'y maging katulad mo. Panginoong Jesus, ano mang ipahintulot namin dito sa lupa, ipahintulot mo sa langit. Pinahihintulutan ka namin, Panginoong Jesus, sa mga sandali po na ito, na ikaw ang maghari sa buhay namin. Binubuksan namin ang pintuan ng puso namin, Panginoong Jesus, at pinahihintulutan kang manahan sa puso namin. Maghari ka sa bawat isa po sa amin. Pinahihintulutan namin, Panginoong Jesus, ang iyong banal na Espiritu ngayon, ang siyang lumukob po sa bawat isa po sa amin. Panginoong Jesucristo, nais namin magiging katulad mo. Nais namin, Panginoong Jesus, maging katulad mo. Narito ang bawat isa, Panginoong Jesus. Buong puso na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Manahan ka sa amin, Panginoong Jesus. Manahan ka, maghari ka sa puso namin. At tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan. Huwag mo kaming pababayaan. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Amen. Mahal ka ng Diyos. Amen. Thank you, Lord. Dinala tayo ng Diyos sa gawaing ito. Isa lang ang kanyang layunin. Mapabuti ang bawat isa sa atin. At ang mga pagtutuwid ng Panginoong Jesus, patuloy nating kilanlin sa buhay po natin. Hindi niya tayo dadalhin sa ating kapahamakan. Amen. Mahal ka ng Diyos. Taas natin ang lahat ng bagay o maaaring kahilingan na nais natin taas ngayon sa Panginoong Jesus. Panginoon, nakikita mo ang mga kahilingang ito, maging ang hindi nakasulat, bagkus na sa puso namin, batid mo iyan, Panginoong Jesucristo. Batid mo, Panginoong Jesus. Ama, salamat sa mga kapatid namin na patuloy mo, Panginoong Jesus, pinagpapala, pinagagaling, tinutugon ang mga kahilingan. Yung kanilang mga pangarap ay isinasa katuparan mo, Panginoong Jesus. Salamat. At patuloy naming kikilanlin ang iyong kabutihan, O Diyos, na sa mga sandali na to, ng aming mga itinataas na kahilingan, Panginoong Jesus, patuloy mo ito ipagkakaloob po sa amin, Ama naming nasa langit. Patuloy mo ito ipagkakaloob sa amin, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Salamat, Ama naming nasa langit. Aming inaangkin ang araw na ito ay hindi kabiguan sa aming mga kahilingan, kundi katugunan ito, O Diyos, sa aming mga kahilingan sa araw po nito. Salamat po, dakilang El Shaddai. Patuloy mo kaming tanglawan ng iyong liwanag at ingatan yung pagpalang kamay. Biyayaan lagi ng magandang kalusugan, kalakasan, dakilang Diyos. Pagpalain mo, Ama, ang aming punong lingkod, si Brother Mike, na makasama namin sa pagdiriwang, O Diyos, ng anibersaryo mo sa Maynila, dakilang Ama naming nasa langit. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong lahat ng kapurihan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan, pasalamatan natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Diyos na tapat, salamat sa kanyang lingap, salamat. Ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa kanyang lingap, salamat. Ibinigay niya si Jesu Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo, brother and sisters, at dasalin po natin ang 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo, siyang naghahangad ng pagkukupup ng katastasan at mananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mukat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pagpag. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunod iyong mamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit isang dakoy kay maparoon, tiyak ingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sila magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay liyong ahas na mabagsik, di ka maanos sa masipiente, liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamo nila'y kaligtasan. Maari ipinit ko ang langit na hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupang ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila,
at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa ngalan ng Ama, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen. God bless everyone and see you next Friday. Thank you.